I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Nako guys mayroon na naman tayong another good news for everybody. Oh, shout out sa mga OFW, sa inyo ito. Groundbreaking of the Overseas Filipino Workers, which is ang OFW Hospital Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Wow, dyan matatagpuan guys, City of San Fernando, Pampanga, 10 December 2024. Groundbreaking ito mga beswa, ha? Kala ko ba walang project ang Pangulong Marcos Jr. Kung natatandaan nyo naman, si dating Pangulong Digong naman din, mayroon siyang pinatayong hospital sa mga OFW, no? Ito naman, ang kay Pangulong Marcos Jr., malaki ito guys, Mas malaki ito doon sa hospital ng OFW na pinatayo ng time ni Digong, no? Mas malaki ito, Cancer Care Center para sa mga OFW. Wow, social! Hello people, and ayan, shout out sa mga Filipinos OFW all over the globe. Ayan, especially the Marcos supporters and Marcos loyalists. Shout out sa inyong mga beswas. Ano po ang kapalagayan nyo? Well, ako masaya. Kasi ang Pangulo, magugulat ka na lang may groundbreaking, may inaugurasyon, mga magagandang programa. Lahat po ay makikinabang. Huwag nyo sabihin walang mga DDS na OFW. Siyempre, dyan din naman ang punta niyan At least, nakita nyo ang Pangulo, mga kababayan. Di ba? Yan po ay hindi para sa isang kulay lang. Para po yan sa sambayan ng Pilipino. At least, nakikita nyo kung saan napunta ang pundo ng bayan, hindi tulad ng iba, ginastos sa walang katuturan. Sabi ng isang congressman, korupsyon, binulsa, di kayo naloka. Sabi ko nga, wala kayong maibubuta sa mahal na Pangulong Marcos Jr. dahil yan ay very organized ang kanyang pamumuno, lalo na pagdating sa pundo, inaalagaan niya po yan. Kasi mayroong susunod na Marcos na mamumuno or Romualdez. Yan ang pakaisipan nyo naman. Yung mga bintang-bintang yung kay Pangulong Marcos Jr. Naku, sanay na yan. Dekada na po. 40 years na sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. Yung pamilya niya, di ba? Ang tanong, nagtatagumpay ba ang mga kalaban? Hindi. Sinampal sila sa katotohanan kamo. So, dahil dito mga kababayan, pagkatapos ng inaugurasyon, dyan po sa Candaba Tulay, ng third viaduct, na sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., eto na naman, talaga naman ito si Pangulong Marcos Jr. Minsan guys, i-upload ko nga yung mga recap ni Pangulong Marcos Jr. para yung buong linggo na activities nyo makikita niya, So dahil dito mga beswa, panoorin natin at pakinggan at kanyang mensahe, at syempre nakakataba ng puso ito guys. Hospital ito mga besa, Cancer Care Center. Di ba? So yun guys, maraming salamat sa watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload video. Salamat sa inyong watching. Eto na. Ngayon po, nagbibigay ng briefing si Migrant Workers Secretary Hans Leo Capda on the welfare programs of DMW and OWA and on the Bagong Pilipinas Cancer Care Center.
Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ang babago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na rin ang mahal natin Panahon na magbabago ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now all be seated. Magandang umaga po sa lahat. We are gathered here today for the groundbreaking of the OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Upang simulan ang ating programa, may we request Pampanga Vice Governor Lilia G. Pineda to deliver her welcome remarks. Sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., sa ating pong Speaker of the House, Martin Romualdez, at sa lahat po ng mga panauhin na nagsidalo sa araw na ito, magandang umaga po. Unang-una po, gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito para mapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa lahat ng tulong po na ibinigay sa ating probinsya. Kagaya po ng Provincial District Hospital sa Clark, at nagbigay ng counterpart ng national government sa pagtatayo po nito at matatapos sa buwan ng Abril 2025. Yung mga specialty hospitals po sa Clark, tulad ng gagawing Children's Hospital, Heart Center, Lung Center, Kidney Center, siguradong alos mga Kapampangan ng makikinabang po at ang mga iba't ibang ayuda sa ating mga magsasaka na apektuhan ng El Nino at kalamidad. Lagi pong nandito ang ating mahal na Pangulo. At hindi lang po ang Pampanga ang makikinabang sa specialty hospital na nilagay sa 5 hectares na lupa sa Clark, Region 1, Region 2, Region 3. At man-load po ang mga specialty hospital sa Maynila. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon naman po ang pagpapatayo ng Bagong Pilipinas Cancer Center dito sa OFW Hospital. Ang building po ay binigay po ni Bloomberry Foundation ni Mr. Ricky Rason na worth 500 million. Ang lote po
binigay ng provincial government, 1.5 hectares na intended po para sa mahalagang medical pasilidad gaya ng OFW Hospital. Mahal namin Pangulo, napakalaking bagay po ng tulong ninyo dito. Pinondohan po ng Department of Health yung cancer center kasi marami po sa ating mga OFW, lalo na po yung retired na, nagkakaroon po sila ng mga cancer. So ang laki po ng tulong ng cancer center na to para kumpleto na ang pangangailangan ng OFW natin. Papalit po ang mga Kapampangan at damang-dama po namin ang inyong pagmamahal, Mr. President. Dahil malaking tulong po na magkaroon kami ng cancer center, hindi lang po sa mga Kapampangan, sa lahat po ng OFW at sa kanilang mga pamilya. In behalf of the people of Pampanga, maraming salamat po yung ating mga labor attaché, OFW, para sa inyo po ito. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Vice Governor Pineda. Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez, honored guests, our beloved OFWs and their families and colleagues in the government service. Magandang araw po sa inyong lahat. We are here to celebrate the beginning of the fulfillment of a dream which started with the vision of our dear late Secretary Susan V. Ople. She once said that we need to set the right standards and that having a healthy body and mind is important, especially to every OFW who face many challenges in foreign lands. We proudly stand here today to witness another milestone, the groundbreaking of the OFW Hospital Bagong Pilipinas Cancer Care Center. Our way of honoring and giving back para sa ating mga bagong bayani na nangangailangan ng pagkalingang medikal kasama ang kanilang mga pamilya. As His Excellency said, the OFWs exemplifies the best of what the Philippines can offer to the world. The DMW at its core is the tahanan ng OFW. We are your family, and we also take on that mantle of being your frontliner in your healthcare needs. Our OFWs and their families have sacrificed and contributed so much to our nation's development, and we recognize this, and so the DMW will make sure that we provide a complete healthcare facility which is free, accessible, and world-class. Libre po ang lahat. OFW ka man ngayon, papunta pa lamang sa abroad o nagretiro na sa serbisyo, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay tatanggapin dito sa OFW Hospital at pagsusumikapan natin na matugunan po lahat ng inyong pangangailangang medikal sa ilalim ng ating bagong Pilipinas. As we say, malayo na, pero malayo pa ang pwedeng marakating. We have come so far, yet there is still so much work to be done. We continue to plan and implement the improvements we have set for the OFW Hospital. We thank the President, the Speaker, the Honorable Governor and Vice Governor of Pampanga, for not only shall we provide chemotherapy treatments in our Bagong Pilipinas Cancer Care Center, but we will work towards providing higher image diagnostic and radiotherapy in the future to truly embody the one-stop healthcare facility that the President has envisioned. Having said this, we will request also for additional plantilla positions to reach our level 2, if not level 3 status, to keep our promise of providing world-class health and medical services. So this is our future, and we are truly blessed to be able to stand here today to present to you, Mr. President, Mr. Speaker, Madam Vice Governor, dear colleagues, OFW families, that this is truly our future and that we are truly blessed to be able to stand by here today
to present to you a world-class healthcare facility that our world-class OFWs and their families truly deserve. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa bagong Pilipinas. Oh, narinig nyo? OFW all over the world. Thank you very much, Libre, Secretary libre. Hans Leo Kakdak. Sa kayo makakita niyan guys, libre. My And goodness, now, thank you Mr. We President. come to the significant part of today's event, the groundbreaking of the OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center. May we request the President to lead the groundbreaking ceremony together with DMW Secretary Hans Leo Kakdak, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Vice Governor Lilia Pineda, Dr. Ralph Julius Mendoza, and Congressman Aurelio Gonzalez. Swerte ng Pampanga guys, no? Ang daming pinatayo. O, lahat naman tayo, pwede tayo pupunta dyan. O, di ba? Ang swerte ng mga OFW. Mayroon tayong pangulong mabait, libre pa. Grabe. O, di ba, mga kababayan? We will now witness the placing of the newspaper and blueprint. Oh, wow. Tapos mayroon gustong agawin ng palasyo. Oh, subukan nyo lang. Pag hindi maghalo ang balat sa tinalupan, gulo yan, ha? Gulo yan. Kaya huwag nyo nang tangkain pang palitan ng Pangulo. Hindi kami papayag. Oh, mayroon pang We will also witness the giving of Newspaper. coins that will be placed inside our time capsule. Wow, galing. Yehey. Galing. Papapasana all ka lang talaga guys. Ang dami pa palang papatayuin dyan eh. Sabi ni Madam Gobernadora, narinig nyo yung sinabi niya? Wow, talaga naman. Woohoo! Thank you Lord kasi may Pangulo kaming may malasakit. Yan kasama si Speaker of the House. Talaga ito si And Speaker. now we will witness the closing of our time capsule. Wow. Si Speaker talaga nangaasar ito eh. Ha? Bagay na bagay ito guys. Magpapangulo talaga ng The President Pilipinas. will now drop the time capsule. Bini-build up talaga ni Pangulong Marcos Jr. ito si Speaker ah. Oh, may maaasar na naman dyan. Oh, ayan oh. Wow. Oh, maalaala natin si Pangulong Marcos Jr. sa mga kanyang mga malalaking proyekto tulad niyan. Oh, And talaga now, naman. the President and party will cover the time capsule. Yeho. Shout out sa inyo mga kababayan. Lahat yan, buong Pilipinas makikinabang. Especially the OFW of course. Galing naman. Inuuna talaga ni Pangulong Marcos Jr. yung kapakanan ng mamayang Pilipino kaysa makikipagpatsutsadahan sa social media tulad nung isa, puro press con at paninira, pagmumura. Galing. Congratulations and a big Yay! round of applause. Yeah, galing. Abangan natin yung malalaking proyekto ng Pangulo, guys. Napunduhan na yan, ha? Nakasettle na ang pundo niyan. May we now request our esteemed guests to please be seated. Wow, nakakataba ng puso. And now, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak shall introduce
our guest of honor and speaker. Mga kababayan, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales, nauna ka pa sa pagbati ko sa Speaker Martin Romualdez. And of course, the driving force really, hindi natin masasabi na sa aking palagay, I don't think it's an exaggeration na kung hindi sa kanya at ang kanyang pagpupursigi dito sa napakahalagang project na ito, hindi po natin natapos unang-una na ganito kabilis at ganitong kaganda ang itong project nito na tayo ay nag-groundbreak, pero nakikita na natin ang dami nang nagawa ang ating mahal na Provincial Vice Governor Lilia Pineda. The Medical Chief of OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center, Dr. Julius Mendoza, and the members of his medical staff. Sa ating mga bagong bayani, our OFWs na nandito ang nakilahok sa ating groundbreaking ceremony. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. It is with great pride and anticipation that I stand before you today to mark the beginning of a new chapter in our nation's commitment to our modern-day heroes, our overseas workers. When I think about OFWs, I think about their extraordinary strength, their determination, their dedication, the sacrifice and love that they have for their family. They embody what it means to sacrifice and persevere. It's only fitting that we give them the care and support that they deserve in return. Since its inauguration in 2022, the OFW Hospital in Pampanga has stood as a testament to our commitment to care for, and our commitment for them to be cared for by us, and not only for themselves, but also for their families. The hospital's daily outpatient capacity exceeds 160 patients. And vital areas like reception and admitting sections have been repurposed as triage zones. These challenges present an opportunity for us to reaffirm our dedication to the health and dignity of our OFWs and their families. From January to May of this year, the Philippine Statistics Authority ranked cancer as the second leading cause of death now in the Philippines. Aggressive as this terrible disease is, we need to be equally aggressive in providing treatment for our patients, to give them hope, to provide them with care, make them feel at home at the time when they need it the most. And this is why the hospital's second floor will be dedicated to the Bagong Pilipinas Cancer Care Center. While the vision is clear, we acknowledge that work remains to be done to ensure that this facility will be equipped to serve those who are in need. The construction of this new facility would not have been possible, of course, without the support of the Department of Health through its Health Facility Enhancement Program. This endeavor is inspired by the vision of the late Susan Ople, who was our DMW secretary and who dedicated her entire life to working for the rights of our workers and eventually also our migrant workers till the day she died. I know this for a fact. Till the day that she died, she was still working for our OFWs. And that is why we have to honor her memory and honor her legacy, and we do so today with these hospitals. Her legacy reminds us to approach every patient with compassion and care, assuring them that they are not alone in their fight. The realization of this project will require the collective effort of the Department of Migrant Workers, the Department of Public Works and Highways, the Department of Health, and many other government agencies, and equally important are the private partners.
I look forward to the completion of this facility and the procurement of the necessary medical equipment. I noted that coming in, marami sa inyong yung mga OFW lalo ay nagpapasalamat. Hindi po dapat kayong magpasalamat sa amin. Kami ang nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong tulong na ibinibigay sa ating bansa, sa pagpapaganda ninyo para sa inyong pamilya at sa inyong mga komunidad. Napakalaking bagay po. Sana ito ay maliit lang na sinusuklian lang namin ang inyong sakripisyo at ang inyong tulong. Ito lang po, ito ang kaya namin gawin upang pagandahin naman at maging mas maginhawa ang mga buhay ninyo. Dahil alam naman namin, buong buhay kayong nagsasakripisyo. Hindi lamang para sa inyong mga pamilya, hindi lamang para sa inyong mga komunidad, kung hindi para sa buong bansa. And we once again show nothing is impossible when we unite together for a shared purpose. Sa aming minamahal na OFWs, ang karagdagang pasilidad na ito ay para po sa inyo, sa inyong pamilya. Hindi naman natin hinahangad na maggamit ninyo ito. Ngunit mas makakahinga tayo kung maluwag kung alam natin na may matatakbuhan na ospital ang ating mga OFW sa oras ng inyong pangangailangan. Naway ang cancer care na ito ay maging simbolo ng ating mas magandang kinabukasan, kung saan ang sakripisyo ng ating mga OFW ay masuklian. Ang kanilang pangarap ay mabigyang katuparan at ang kanilang kalusugan ay pinapahalagaan. Habang nakatuon sa ating mga OFWs ang cancer center na ito, may 2 cancer center din pong itinatatag ng ating pamahalaan. Ang isa ay yung University of the Philippines, Philippine General Hospital Cancer Center sa Maynila. Wow. Ikalawa po, ang Philippine Cancer Center sa Quezon City. Wow. Dahil po natin na higit pang makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan na dumadaan sa karamdamang ito. Together, we will build a bagong Pilipinas that is strong, that is prosperous, that is compassionate. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo. For a photo opportunity. Oh, narinig nyo yan? Ilang cancer hospital yan? Oh, isa sabihin nila, 2 sa Quezon City. Oh, isa dyan. Aba, naloka ako guys, ang dami Oh, sabi ko sa inyo, akala ko ba walang project ang Pangulo, sabi ng mga DDS. 'Di ba? Kaya nga, sabi ko sa mga DDS, pag nagtatanong sila, saan bang project ni PBBM? Ang sabi ko sa kanila, mag-research kayo para kayo na lang mismo ang makatuklas, 'di ba? Oh, kasi kahit anong klaseng post namin, kahit mayroong source, real source, yung mga pinost namin dito, hindi kayo naniniwala. Kaya mas maganda kayo ang magtuklas para for sure, no, 'di ba? Oh. Abangan natin ang mga magagandang mga malalaking proyekto ng Pangulo, Siyempre, mga magagandang programa niya. So, ano guys ang kapalagayan nyo? Well, ako masaya kasi yung Pangulo ng Pilipinas mabait. Hindi po pala away. Mapagmahal, may malasakit. 'Di ba? Oh, lahat tinutulong niya. Oh, tinutulungan niya ang mga mamamayang Pilipino. Oh, lalo na po yung mga mahihirap. Alam mo ito guys, si Gobernador Pineda, talagang malapit ito kay Pangulong Marcos Jr. Magkaibigan niya, no? Ay, nandiyan pala si Arnel Ignacio. Oh. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Shout out sa mga OFW. Nako, congratulations naman sa inyong mga bes. Ayan. Thank you for watching. See you again guys on my next upload video. Okay? Bye. And babus. God bless Philippines. Oy, pwede mga DDS dyan pupunta magpatingin. Oh, siyempre maraming DDS na OFW din. Oh, pwede kayo dyan mga beswa. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. Thank you. Babus.